Naglaro ka na ba ng nanay-tatay noon? Paano kung sabihin kong hindi ito basta laro at may madilim na sikreto sa likod ng kantang ito? Ako si Andy at ito ang kwento ko. Isang araw, napahinto ako sa may harap ng Santo Domingo Church. Napangiti ako habang tinitingnan yung simbahan. Ang Santo Domingo Church kasi ang pinakamalaking simbahan sa Metro Manila at isa rin sa pinakamalalaki sa buong Asia. Once pa lang ako nakapunta dito dati at ngayon lang ulit ako nakabalik after staying sa US with my dad for 10 years. Habang nakatitig ako sa simbahan, napansin ko yung mga bata na naglalaro. Nagpapalakpakan sila habang kumakanta. Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Ate, kuya, gusto ko kape. Lahat ng gusto ko ay susundin mo. Siya magkamali ay kipimutin mo. Hindi ako lumaki sa Pinas kaya di ako familiar sa game na to. Kinilabutan pa nga ako kasi ang creepy niya pakinggan. Kaya stinart ko na ulit ang kotse at umalis. Pagdating sa apartment, inayos ko agad ang gamit ko. After maglinis, naisipan kong lumabas saglit para magpahangin. Paglabas ko, may mga teenagers na nagchichismisan. Uy, trending ngayon sa Twitter ang kwento sa likod ng kantang nanay-tatay, sabi ng isang girl. Na-curious ako kaya binuksan ko agad ang Twitter ko. Ayun na nga, puro mga post tungkol doon ang nakita ko. Ayon sa nabasa ko, may isang malaking pamilya. Si nanay, tatay, ate, kuya, at bunso. Si nanay, perfectionist. Si tatay naman, lulong sa alak at drugs at abusado. Lagi raw lumalabas si ate at kuya kaya lahat ng trabaho sa bahay napupunta kay bunso. Sobrang miserable ni bunso. Lagi siyang sinasaktan ng tatay niya tuwing makikitang gising pa siya sa gabi. Puro pasa na nga siya pero akala ni nanay galing lang yun sa kakalaro niya sa labas. Dahil doon ikinulong siya sa loob ng cabinet bilang parusa. Hindi rin siya makapag-report kasi pipi siya. Hanggang sa hindi na niya kinaya at nagdesisyon siyang magpakamatay. Pero bago siya nagpakamatay, nagsulat siya ng tula. Nanay, tatay, gusto kong tinapay. Ate, kuya, gusto kong kape. Ang ibig sabihin nito, gusto niya ng maayos na libing. Lahat ng gusto ko ay susundin niyo. Ang magkamali ay pipingutin ko. 1, 2, 3. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung ayaw mong may hahawak sa paa mo mamayang gabi, i-follow mo muna ako dito sa TikTok at subscribe sa YouTube channel ko. Since hindi raw natupad ang huling hiling niya, pinatay niya isa-isa ang buong pamilya niya. At ngayon, sabi nila, tuwing full moon, kapag narinig mong may kumakanta ng kantang to, ibig sabihin, nandyan lang siya sa tabi mo. Napakagat ako sa labi at biglang nakarinig ng boses na kumakanta. What the hell? Sigaw ko nang makita ko ang batang babae na naglalaro mag-isa sa hagdan. Tumingin siya sa akin. Pasensya na po ate kung nagulat ka namin. Gusto niya lang po kasi maglaro. Nanindig ang balahibo ko kasi wala siyang kalaro at mag-isa lang siya doon sa hagdan. Nakakatakot. Anong pangalan mo? Tanong ko nang nauutal. Ako po si Cristel ate. Pasensya na talaga kung nagulat ka namin, sagot niya. Napailing ako. Huwag mo na ulit kantahin yun. Alam mo ba yung kwento yan? Naku, ikwikwento ko sa'yo. Hindi po totoo yung nababasa niyo sa internet, sabi ng kaibigan ko. Gusto niya pong ikwento sa inyo yung totoo, sagot niya ng bigla. Sige, sagot ko ng may kaba. May isang malaking pamilya, gaya ng nasa kanta. Masaya sila, kahit mahirap lang. Pero si Bunso hindi kontento. Isang araw nagipit sila sa pera. Ni bigas, wala silang pambili. Nakasanayan na ni Bunso na may dalang tinapay si tatay tuwing uuwi. Kaya hinanap niya yun kay tatay pero wala siyang maibigay. Naghintay siya kay nanay para sa kape. Pero wala rin. Nainis si Bunso at sinigawan si nanay at tatay. Dahil doon,
Hindi napigilan ni tatay ang galit niya. Tinahi niya ang bibig ni Bunso. Dahil sa galit at paghihiganti, naisipan ni Bunso na patayin ang buong pamilya niya habang natutulog sila. Bago niya ginawa yun, nagsulat siya ng tula na ngayon ay kinakanta na ng mga bata. Anong nangyari kay Bunso pagkatapos niyang gawin niyon? Tanong ko habang nanginginig. Nagpakamatay siya. Sa kabuuan ng hindi pa siya tapos magsalita nang biglang may lumapit na matandang babae. Nandito ka lang pala, Apo. Choose ko, ang batang to. Pasensya ka na sa apo ko, iha, may schizophrenia kasi siya. Sabi ng matanda. Bago sila umalis, tumingin ulit sa akin si Cristel. Ate, mag-ingat ka. May sinabi pa siya pero hindi ko na ito pinansin. Huminga ako ng malalim at kahit paano, gumaan ang pakiramdam ko nang malaman kong may sakit lang pala ang bata. Napakamot ako sa ulo ko at tiningnan ng oras, 10 PM na pala. Pagpasok ko sa apartment, dumiretso ako sa kama para magpahinga. Habang nagsiselfone, napatingin ako sa bintana, sobrang bilog ng buwan. Pero bigla akong nanigas nang marinig ko ang isang boses sa tabi ko. No!